May mga ulat at indikasyon na posibleng nakikialam ang China sa halalan sa Pilipinas, partikular sa 2025 midterm election. Ayon sa National Security Council, NSC, may mga ebidensyang nagpapakita na ang mga aktor na sinusuporta ng Estado ng China ay nagsasagawa ng mga operasyon sa impormasyon upang impluwensyahan ang resulta ng halalan. Kabilang dito ang paggamit ng mga troll farm upang siraan ang mga kandidatong kritikal sa China at suportahan ang mga pro-China na kandidato. Siniwalat din ng National Intelligence Coordinating Agency na ang China Embassy sa Maynila ay umano'y nagbabayad ng isang lokal na PR firm, ang Infinite Us Marketing Solution, upang magpatakbo ng mga troll farm sa Facebook at X, dating Twitter, na naglalayong palaganapin ang disinformasyon at itaguyod ang mga interes ng Estado ng China. Bukod dito, may naarestong Chinese national na gumagamit ng isang spying device malapit sa tanggapan ng Commission on Election. Bilang tugon, iniutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isang malawakang investigasyon sa mga aligasyon ng dayuhang panghihimasok sa halalan. Gayunpaman, maring itinanggi ng Chinese Embassy ang mga akusasyon na sinasabing wala silang interes na makialam sa halalan ng Pilipinas at nananatili silang tapat sa prinsipyo ng hindi pakikialam sa mga panloob na usapin ng ibang bansa. Sa kabila ng mga pagtanggi, nananatiling alerto ang mga otoridad ng Pilipinas. Ang National Bureau of Investigation or NBI ay nagsagawa ng sariling investigasyon at ilang mga senador ang nananawagan ng mas malalim na pagsisiyasat na itinuturing ang mga aligasyon bilang banta sa soberanya at demokrasya ng bansa. Malakas ang suspecha na ang kampo ng PDP bet na si Vice President Sara Duterte ang pinapaboran ng China, gaya ng nangyari din noong panahon ng matandang Duterte, noong panahon ng eleksyon noong 2016. May mga ulat at ebidensya na nagpapakita ng posibleng pakikialam ng China sa halalan sa Pilipinas, partikular sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga pro-Sara Duterte at anti-Marcos na nalalaman sa social media. Halimbawa, mga ulat ng pro-Duterte sa kampanya mula sa Chinese link account. Ayon sa ulat ng Press 1PH, isang network ng mga account sa X, dating Twitter, na may kaugnayan sa China, ang aktibong nagpapakalat ng mga negatibong nilalaman laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang pinapalakas naman ang mga positibong nilalaman tungkol kay Sara Duterte. Kabilang sa mga ito ang muling paglitaw ng debunk na Pulveron video na nagpaparata ng paggamit ng illegal na droga ni Marcos at ang mga share ng mga artikulo kung saan binabatikos ni Duterte ang administrasyon ni Marcos. Sa pagkakaugnay ng mga troll farm ng Chinese state media, sa isang pagdinig sa House Strike Committee noong Pebrero 2025, ibinanyag na ang mga Chinese-linked social media warriors ay nagpapakalat ng mga mapaninlang na kwento tungkol sa sigalot sa West Philippine Sea habang pinopromote ang mga nilalaman na may kaugnayan kay VP Sara Duterte. Sa investigasyon ng pamahalaan, bilang tugon sa mga aligasyon ng dayuhang panghihimasok sa halalan, inutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang isang malawakang investigasyon. Ang National Security Council at National Intelligence Coordinating Agency ay nagsagawa ng pagsisiyasat hinggil sa mga operasyon ng impormasyon na posibleng sinusuportahan ang Estado ng China. Ang konklusyon, bagamat may mga indikasyon na posibleng pakikialam ng China sa halalan sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga pro-Sara Duterte na nilalaman, wala pa ring konkretong ebidensya na deklarang nag-ugnay sa kampo ni Sara Duterte sa mga aktibidad na ito. Dahil ito ay patuloy pa rin iniimbestigahan.
Pero matibay at malakas ang ebidensya dahil sa mga nakalap na maling impormasyon sa social media.